So good day everyone, I am Princess Janelle Magboho, and what we're going to do today is we're going to discuss some problems or a set of problems with regards to strength of materials. So let us proceed to our first problem. So we have here our first problem, which says to determine the normal force, shear force, and the moment at a section through point C. Take P is equal to 8 kN. So meron tayo ditong illustration. So ito yung illustration natin, ano? And then, what is the first thing to do kapag nagkikita tayo ng mga ganitong problems na mayroong illustration? So the first thing to do was to have a free body diagram. So we'll have FBD natin. Okay? So yung FBD natin. So what is an FBD? FBD, alam na naman natin yan. Ito yung illustration na nagko-consist ng arrows which represents the forces or the reactions. And meron din tayong body kung saan na-represent niya. It's either a beam or an object. Ayan. So, meron din tayong distances. Ayan. So, yun yung mga bumubuo sa ating FBD. So, ngayon, gawa na natin ng FBD yung ating figure. Now, we have here our beam. So, pwede natin siyang i-represent as this one. Okay? And then, meron daw siya dito. Patayo na. Ayan. And then, meron din dito pabilog. So, i-represent lang natin siya as this. Okay. So, pabilog daw siya. Okay? Now, paano naman natin ipa-plot in yung ating mga forces? So, let us first proceed to this force, which is letter P. Since may given value na tayo ni P, ano? So, forces natin. So, pwede natin siya i-represent as P. So, P natin, equal daw siya kay 8 kN. Ayan. So, anong kailangan natin gawin dito? What we have to do first is to get the reactions para ma-come up natin yung hinahanap. So, ano ba hinahanap natin again? Sabi dito, normal force, shear force, and the moment through point C. Okay? So, when we say normal force, it is represented as N, and shear force as V, and then the moment as M. Okay? And then, paano natin makuha yan? Again, kunin muna natin ang reactions. So, plot muna natin yung mga points natin. We have here C, then we have here A, and then, we have here yung B natin. Okay? So, yung B natin, paano natin siya i-connect dito? Since sabi daw, may nakakonect daw dito, ano? May nakakonect. So, analyze natin siya. Since yung B natin is a hook, ano? So, may hook tayo dito, and then, we have here, ano, may tali tayo. So, yung tali natin, pataas siyang hinihila ng hook natin. So, eto siya, di ba? Kung i-drawing natin siya dito, ayan. So, hinihila siya pataas. And since, etong bilog natin na to, nagsisilbi lang siyang slider natin or siya lang yung nagde-deliver ng force natin papunta kay B, ibig sabihin, yung force na to, it could act as this. Diba? Kasi hinahatak siya ni B, which is yung ating hook, yung nire-represent ni B, diba? Yung hook natin. So, pwedeng itong force na to natin, and then papunta dito, since itong bilog natin ay nagsisilbi lang again na slider, or nagde-deliver siya ng force kay B para mahatak yung ating body, then, pwede natin siyang i-represent as this single arrow. Okay? Then, ito na yung mag-represent ng ating force, B. Ayan. So, it could be considered also as a tension force kasi hinahatak niya yung ating body. So, siya yung naghahatak pataas para hindi bumagsak yung mismong body natin or yung ating beam. Okay? So, sabi daw dito, meron tayong distances. Ilagay natin yung distances natin. So, our distances. And then, ito namang distance natin kay A and C. So, A and C natin. Wait lang. Yan, A and C natin. Meron daw tayong 0.75 meters. While kay C naman, papunta dito sa ating pinaka-section na to, itong pinaghatian, meron daw tayong 0.75 again. And the same as, papunta sa ating P na force, okay? So, meron din tayong 0.75. Okay. Ayan. So, paano natin mahanap ang reactions? So, we could represent the reactions. Saan ba tayo magkakaroon ng reactions? Magkaroon tayo ng reactions sa A, di ba? Since kita natin dito, yung A, supported siya by pin. So, ano ba ang reactions ng pin natin? Meaning, meron tayo dito sa FBD natin na horizontal force. Ayan. So, meron tayong AX. And meron din tayong vertical force.
So, assumption lang muna natin lahat ng mga directions ng ating reactions, ano? So, we have also our AY. Ayan. So, ito yung ating reaction of forces. Meaning, ito muna yung goal nating hanapin. Itong mga arrows na to. Since si B, hindi rin siya identified or hindi sinabi yung value ni B natin kung ano yung nag-a-act na force sa kanya, then we have to find also the value of our B. And so, i-represent lang natin to as BX. Okay? Ayan. So, paano natin mahahanap ang forces na to? What is our next step? So, next step natin, we have to find the value of these three. So, we have here BX, AX, and AY. Okay? So, hanapin muna natin siguro si BX. Mahanap natin si BX through summation of moment kay A. So, mag-moment tayo kay A para mahanap natin si B. Since may given distance naman tayo, pwede natin makuha si B through moment natin kay A. So, pwede tayo mag-moment kay A, ano? So, ang gawin natin, we can have clockwise is equal to counterclockwise. So, bakit natin ginawa to? Why do we have to equate, di ba? So, yung clockwise natin, dito sa side na to, pwede natin ilagay dito sa side na to, yung hinahanap natin. So, bakit nga ba clockwise yung naisip natin ilagay dito, di ba? So, ano nga ba hinahanap natin? Sabi natin kanina yung BX yung nawawala. So, si BX, kapag nag-moment tayo dito kay A, paano ang ikot ni BX? So, tendency niya, since pag ganito siya, di ba? So, ang ikot ni BX, papunta siya dito. Kay A, ayan. Di ba? Ayan. Punta siya dito. So, paano ba yung ikot na yon? Diba sumusunod siya sa ikot ng orasan natin or ng relo. So, this is considered as clockwise kasi papunta siya dito again kay A, okay? So, anong next naman natin? Bakit naman counterclockwise yung dito? Ito, no? Bakit inequate natin siya kay counterclockwise? Ito ay para hindi tayo magkaroon ng confusion when it comes to sign. So, nag-iingat lang tayo pagdating sa sign natin kasi para hindi na mamali yung ating mga value. Hindi na tayo magkaroon ng discrepancy sa value natin. So, kapag ganito yung ginamit natin na technique, meaning lang, maaari lang mag-negative yung value natin, but will also have the same value. And kapag nag-negative yun, ibig sabihin, mali lang yung assumption natin ng direction natin, okay? Then, yung clockwise natin, we have BX, and yung distance niya. So, what's the distance of BX? Since sabi dito, meron tayong 0.5, but then, kawang pa siya, no? Meron pa siyang tira dito. So, ang gagawin lang natin is i-add lang natin tong 0.1 since yun yung magpo-fulfill ng distance between BX and our A. So, kaya clockwise yung B natin, di ba? Pag ganito yung ikot niya, okay? So, ang distance natin is 0.5 plus 0.1 is equal to 0.6. Ayan. So, equate natin siya. What's another force that we have is that P. So, paano daw iikot si P papunta kay A? So, syempre, dahil pababa siya, it should be counterclockwise, di ba? So, pag ganito siya, oh. Ayan. And then, we'll have P times, what's the distance? 0.5 times 0.5 times 0.5. Okay? So, gawin natin, 0.75 rather, 0.75 times 3, okay? So, diretso na natin to since we have the value of P naman. Sabi dito, ang P daw ay 8 kilonewton. So, we have here, Bx times 0.6 is equal to 8 times 0.75 times 3, okay? And then, pwede natin makuha si Bx. Pwede nitong shift solve na lang or pwede rin namang i-divide nyo both side by 0.6, okay? So, 0.6 natin and then makancel to and then also this one. We can have the value of Bx. Bx natin is equal to 30 kilonewton. Ayan. So, ayan yung ating value ni Bx. So, gamitin natin ito mamaya, no? Pag kukuha na tayo ng reactions natin or yung ating N, B, at M natin. Ayan. So, nahanap na natin si force, Bx. Okay na to. And then, we have naman our AX. So, paano natin makuha yan? Summation of forces lang tayo ni X. So, summation forces tayo ni X, dito na lang. Summation forces ni X. And then, gawin natin. Asan ba yung hinahanap natin? Anong direction ang hinahanap natin dito sa assumption natin, di ba? Ano siya? Papunta dito. So, ganun din natin siya ilagay dito sa ating isa-solve. Okay? Is equal to is. Yan. So, AX natin, dito sa side na to, AX is equal to ano yung papunta pa natin dito, wala na, di ba? Wala na tayong papunta dito na forces. Kasi ito, ang BX, papunta siya dito. Tapos P, pababa naman siya, di ba? So, wala na tayo. AX na. Then, yung papunta din naman dito sa kabila, we have here, BX. So, ito na yung magiging sagot natin para kay AX. So, ibig sabihin, pares lang pala ng value si AX natin at si BX. Okay? Ano ba yung BX natin? Nakuha na natin dito, di ba? So, it is 30 kilonewton as well. Okay? So, meron na rin tayong value ni AX. Ayan. Okay, so yun ang value ni AX natin. Ano na lang mawawala natin? Okay na to, okay na to, then AY naman tayo. So AY natin, makuha naman natin siya syempre, gamit ang summation of F o Y. Okay? And then, yung hinahanap natin, anong direction niya? Pataas, di ba? So meaning, pataas equals pababa. Ayan. Para madalian lang tayo.
Para hindi na tayo mag-transpose. Then, pataas natin again AY. May pataas pa ba? Wala na, di ba? So, equals natin siya. So, pataas, wala na. Then, pababa naman tayo. We have 8 kilonewton. Okay. Sorry. So, again, 8 kilonewton. Yung pin natin ay diretso na siya. 8 kilo. So, ano next natin na move? Anong gawin naman natin? Kapag hinahanap natin again, si normal force, shear force, at si moment, ang ginagawa natin, kinakat natin yung beam natin or yung body or an object. It depends on the illustration, okay? So, as given sa atin ay beam, and then we have to cut the beam. So, ano ba yung hinahanap? Sabi dito, di ba? Section through point C. Meaning, saan tayo magkakat? So, syempre, sa point C tayo magkakat. So, pwede tayong gumawa ulit ng bagong FBD natin. So, FBD. Huwag natin isulat. So, FBD na naman tayo dito. So, FBD natin, nagkat tayo kay C. Pwede itong C natin, di ba? Ayan, wait lang. C natin. And then, ito yung C natin. Diba? Yung C. Point C. So, ito si A. Dito pa rin si A kasi may reactions siya dito, di ba? So, AX natin. Lagyan na natin yung value. So, AX natin, 8 kilonewton. Ayan. Then, we have here AY. AY natin is... baliktad. So, AX natin, again, 30 rather. So, 30 kilo newton. Ayan. Then, we have pataas, which is AY. Then, we have 8 kilo newton. Ayan. So, ano na to? Paano na natin makukuha si NVM? Then, pinutol natin siya, di ba? So, meaning may lalabas na force dyan. Lalabas na force dyan, C, N, which is ating normal force or yung actual force natin. Si N. Ayan. N, C. Natin siyang bigyan ng C kasi. Sa C naman natin siya. So, B natin. Assumption lang again lahat ng mga directions na tinuturo ng arrow na nilalagay ko, no? Kasi hindi naman natin alam kung saan talaga punta yung arrow na yan. So, i-identify pa natin siya if tama talaga yung assumption natin. So, again, pag nag-negative, ito sabihin, salungat dun sa assumption natin, di ba? So, next, we have naman our moment. So, moment natin tayo dito. Ayan. So, we have here M, C. Since meron na tayong reactions, pwede na natin makuha yan by summation of forces. Pwede na tayo mag-summation of forces. Summation tayo ng forces kay X muna siguro. Summation of forces kay X. So, dito sa pag-una kung anong uunahin natin is whether it could either be a summation of force kay X, kay Y, or pwede mag-moment. So, depende na lang siguro yun sa atin kung sa tingin natin, makuha na natin siya na una through moment. Then, unahin natin yung pag-moment. Pero if tingin naman natin, kung alin na mauna, pwede natin makuha lahat ng value, then kahit alin lang din yung unahin natin sa pag-solve. So, ano hinahanap natin? NC, di ba? So, NC natin, ayan, is equal to here. And then, we have NC is equal to, ano yung papunta natin dito? Si A lang naman, di ba? So, we have 30 kilonewton. Ayan. So, nakuha na natin si NC. So, ibig sabihin, meron na tayong unang sagot. May sagot na tayo sa N natin. So, ito na siya. Ano pa nawawala natin? Ano pang nawawala natin? So, summation of Y naman tayo. Okay? Summation of Y tayo. So, we could have pababa is equal to pataas. Bakit pababa yung inuna natin? Again, assumption natin kay VC, pababa siya, di ba? So, VC is equal to 8 kilonewton. May N na tayo, may VC na tayo. Then last one, we have M, or summation of forces natin. Okay? Summation of moment natin kay A, counter, di ba? So, we could have counter is equal to clockwise. Ayan. So, ano yung counter natin? Si MC. Then, ano pa yung iba nating counter? Iba pa ba ang counter? Si AY, counter din siya, di ba? Paano siya punta si AY kay C? Pag ganito, di ba? So, salamat din siya. Okay? Ibig sabihin, nagkapare si assumption natin. Then, since pataas siya, plus lang natin siya. Plus 8. Again, para mag-moment, tinatimes kay distance. Ano ba distance ni C kay A? Ito yun C at A. Distance niya, sabi daw, merong, okay, 0.75 meters. Okay. So, times lang natin siya kay 0.75 meters. Then, wala na tayong mahanap dito na pa-clockwise, no? Equate na lang natin siya kay 0. Kasi, nalagay na natin yung directions. So, assumption na lang tayo. Next, hanap lang natin sa MC. Pwedeng i-shift solve na lang natin siya. But also, we can transpose it. And then, i-times lang natin kay yung values. Then, makuha natin na value is negative 6 kilo Newton meter. So, bakit negative yung lumabas natin na sagot? Is because, yung sabi lang po nito ay mali yung ating assumption ng direction.
So kapag mali ang ating assumption ng direction, ibahin lang natin siya dito. MC is equal to 6 kilo Newton meter. Ibig sabihin, sa halip counterclockwise siya, magiging clockwise na siya. Okay? Pag ganito na. Yan. So dito, pwede naman ibahin din natin siya. So, if ibahin natin siya, mangyari dyan, magiging clockwise. Ayan. Ayan lang. And then, we have the answer for our number 1. So, nakuha na natin si normal force, shear force, and si moment. Ayan. So, ito ang ating final answer kay number 1. Ayan. Okay? Okay, so proceed naman tayo sa ating number 2. So, it says here that the metal stud punch is subjected to a force of 120 Newton on the handle. Determine the magnitude of the reactive force at pin A. Okay. So, ito yung ating illustration. So, meron tayo ditong stud punch. So, gawa na tayo ng FBD. For our FBD, so, paano ba yung shape na to? Sundan lang natin yung shape niya, no? So, ganito. And then, this. Yan. So, ayan yung, ito yan. Okay? So, sinunod lang natin yung shape niya. And then, ilagay natin yung force na nag-a-act. So, ano yung mga forces na nag-a-act natin dyan? Yung may values. So, meron tayong 120 Newton. 120 Newton. Okay. And then, ano pa? So, since ito siya, pwede natin i-represent din si BC as force. Kasi, kapag itong 120 Newton natin, o yung kamay, nag-exert siya ng 120 Newton external force sa ating object, tendency ng object natin, syempre, bumaba, di ba? Maging ganda siya. Ayan. Pero, dahil ni BC, ma-resist niya or mapipigilan niyang bumaba yung part na to. Mapipigilan niyang maibo yung object natin. So, hatak niya pababa. So, represent natin si BC as pababa, okay? So, pwede itong maging force BC. So, BC. And then, lagyan na natin yung mga angles and ating length, okay? Yung distance rather. So, distance natin. So, paano ba natin makuha si A? Ibig sabihin lang yan, kunin daw natin tong reactive force ni A. Ano daw ang behavior niya? Ano daw ang na-apply sa kanya na force para ano daw maging reaction niya if mag-act na tong 120 Newton na to, okay? So, ayun, proceed tayo. First thing to do, kunin natin si BC. So, paano natin makuha si BC? We can do summation forces kay A. So, summation tayo ng force kay A. Okay? So, summation forces kay A. And have, since pala siyang pababa, no? Equate na lang natin siya kay 0. Summation force kay A equal to 0. And then, we could have 120. Yung 120 natin, 300 plus 200, so 500 yan. And then, minus kay BC. Pababa si BC, diba? Yun yung assumption natin. So, kunin natin si BC. BC. But the problem is, wala tayong distance. Paano natin makuha si distance? So, focus muna tayo dito bago natin makuha si distance. So, lagyan muna natin siya ng parenthesis. Okay? So, pagkuha ng distance ni BC. So, ito yung distance niya. Kay A. Okay? Kita pa. Ito yung distance niya kay A, oh. Ayan. So, ibukod natin siya. So, ito yung distance kay A. Ito si B. Ito si A. And then, slanted siya. And then, kapag in-extend natin to pataas, magkakaroon tayo ng right triangle. Diba? So, yung right triangle natin, systematic na 90 degrees. So, ano sabi dito sa ating, sa ating illustration? Meron daw tayo 50 mm. So, meaning, itong slanted natin, or yung hypotenuse ng nabuo na triangle dito, ay 50 mm. So, 50 mm. And then, si BA natin ang kailangan natin hanapin kasi ito yung distance kay A. But, may isa pa tayo ditong given, which is the degree, or yung ating theta. Theta natin is equal to 60 degrees. So, paano natin makuha si distance? Meron tayong identity na so katawa. So, sine gamitin natin, di ba? Pwede rin. Sine theta is equal to so. So, opposite over hypotenuse. So, bakit opposite yung, bakit sine yung ginamit natin, di ba? Meron tayong given na theta, which is 60. Then, meron tayong given na hypotenuse, which is 50. Okay? Hanap natin si opposite, which is yung distance CB and BA. So, ayun lang yun. And then, si BA, so we'll have sine 60 degrees is equal to opposite natin, which is BA, yung AB natin, and BA na distance over hypotenuse natin, which is 50. And then, just transpose it, we have BA, distance daw, is equal to 50 sine 60. There we have it. Meron na tayong distance papunta kay A. So, substitute lang natin siya dito. Again, dito sa na-delay natin. Then, we have 50
sine 60. Okay? Then compute lang tayo. Equate natin to sa 0. And BC is equal to 1385.64 Newton. Then pwede natin siyang gawing kilonewton. Siyempre ang gagawin natin, we have here 1 kilonewton is equal to 1,000 Newton. Then makancel na to. And then calculate, we'll have 1.3. So 2 decimal places, we'll have 1.39 kilonewton. Okay? So ito yung sagot natin for BC. So nakuha na natin si force BC, okay na siya. Then, after natin makuha si force BC, pwede na tayo mag-proceed kay A. Kay A na tayo. So summation of forces tayo. Kay A na tayo. Paano ba natin makuha si A? So sabi dito, focus muna tayo dito. So paano ba natin makuha si A? Since itong line na to, at itong line na to, ay parallel sa isa't isa, meaning para sila ng angle of inclination. So itong 30 degree na to, pag nilipat ko dito, same lang yan. Diba? Naging 30 degree lang din yan. Para di ka naman ito, ibukod natin siya ng FBD. So, eto. FBD ni A. Okay. So meron tayo halimbawa, since patagli siya, no? Gawa tayo ng X and Y axis. Since paano direction ni, natin, 120. Let's say, pag ganito siya. Okay? Ito, diba? So, ito si 120 again. Ayan siya, no? So, 120. And, ayan. Then, ito si 30 degrees. Si incline siya, diba? Ito yung inclination niya. So, 30 degrees daw to. This is 30 degrees. So, kapag inilampas natin siya dito, this one is also 30 degrees. Okay? And then, sabi sa isang panel daw, binubuo niya is 90 degrees sa isang quadrant. Then, gawin natin, since 90 degrees, 30, then maging 60 to. Then, ibig sabihin, ito ay 30 degrees na din. Okay? Then, 60, and then 30, and then 60, and then, itong line of action natin, kapag, let's say, kapag itinerection natin siya, yung line of action natin. Okay? Ganun pa rin yung magiging angle natin dito. So, we'll have here 30 pa rin. 30. And then, 60. Ayan, so may angle na tayo sa lahat. Madali na natin makukuha si X and Y ni 120. So, dito lang tayo focus sa nalagay natin na to. So, let's say ito yung 120 natin. 120. Okay? Then, ano ba ang X natin? Ang X natin kay 120 is equal to, kung si X, ito. And you say Y, ito, di ba? So, pwede mag-base na lang tayo dito kay 30 kasi yun naman yung given natin. Malito tayo if maglagay pa tayo ng 60 dito, no? So, saan nakadikit si 30? Sa Y-axis. So, meaning ang X natin, hindi siya maging cosine. So, yung X natin will have 120 sine 30 degrees. Or equal din naman siya. Pwede na natin gamitin si 60, 120. But since sa X-axis na siya nakadikit, we will have 120 cosine 60 degrees. Pares lang po yung nalalabas na answer. And then for our Y coordinate naman, for our Y, we'll have 120 cosine 30. Ayan, is equal to, pares lang po yan, 120 sine 60. Okay? And then, pwede na natin siyang summation of forces para makuha natin si A. Okay? Kuha natin si A. Summation of forces na tayo kay X. Summation of forces kay X. So, nasa na yun? Balik tayo dito. Si A natin. Ito si A. Bahin natin yung ano niya. Ayan. So, ito hinahanap natin. Ito, again, para lang to kay 120. Malipla tayo dito. 120 dapat. 100. Ayan. So, hinahanap natin X and Y ni A para makuha natin mismo si A. So, paano ba makuha yan? So, kinukuha natin si A. And then, kailangan natin ng X and Y niya. Kasi, paano natin makuha si reaction? Anong sabi dito? Si magnitude ni A. So, di ba pag sinabi magnitude, ito yung resultant. Ito yung slanted. Ito siya, ganito. So, ito si A. Ayan. Then, meron pa siyang AX. And meron pa siyang AY. Okay? So, ito hanapin natin. But first, we need to find this and this one. Okay? So, summation of forces muna tayo kay X. Then, we could have here is equal to, ayan. Next, AX is equal to, ano yung, ito lang naman yung nag-a-up, no? Kasi pinutol na natin to, hindi nakasama si BC. Okay? So, si AX, we have 100. So, summation of forces natin kay X, we have AX, at yung AX natin. AX natin is equal to, yung 120 natin,
Ito yung coordinate ng 120 natin, di ba? Then, 120. 120, x natin, sine 30 degrees. Then is equal to 60 kilonewton. Okay. Next na tayo, summation of forces kay y. And then kay y natin, we have pataas equals pababa. Ayan. Then ang pataas natin, we have ay. Baliktad na natin yung assumption dito kasi kapag nagpababa tayo, parang hindi na mag-react si ay, no? Kasi puro pababa na, di ba? So, wala magre-resist pataas. So, baliktad rin natin tong arrow na to. So, ayan. Gawin natin siya pataas. Then, proceed ulit tayo sa ating summation of forces. Is equal to yung ating pababa, si FBC. So, si FBC natin, again, 1.39. And then, i-plus natin siya kay y natin dito sa 120, which is 120 cosine 30. Then, equal natin yan. Ang sagot natin is 1.49. So, rounded off na yung lagay natin dito kasi para hindi na tayo maging mahaba yung solutions. So, ito at ito, magamit natin siya para makuha si A. So, paano natin makuha si A? Diba sabi ito si A? Slanted siya. So, apply tayo ng Pythagorean theorem. A is equal to square root of ax squared plus ay squared. Okay? And then, A is equal to square root ng dalawa. Square root of 60 squared plus 1.49. Okay, so 1.49 squared. We'll have A is equal to 1.490. 49. Wait, ayusin natin. 1.4907. Okay. And then A, round off natin sa 2 decimal places is equal to 1.49 kilonewton. Okay. So, ang final answer natin, ito, si A. Kasi si A ang hinahanap. Ayan, si A ang hinahanap natin. Ayan, diba? So, reactive force at pin A. Okay na. So, ito yung ating solution para kay number 2. So, ayun ang solution natin para kay number 2. Okay? Proceed naman tayo kay number 3. So, sabi dito, the uniform beam is supported by 2 rods AB. Ito yan, AB. And then, CD. Ayan, CD. That have cross-sectional areas. So, cross-sectional areas daw natin, 10 mm, 10 squared millimeter, and 15 squared millimeter, respectively. So, meaning, ito kay AB and ito kay CD. Okay? Determine the intensity W. So, alin to? Ito po yun. Yung weight natin, yung distributed load natin. So, of the distributed load, so that the average normal stress in each rod does not exceed 300 kPa or kilopascal. So, list muna natin lahat ng given since this will be beneficial for us para mas maging detailed or organized yung pag-solve natin. Then, sabi dito, A ni AB, or yung area ni AB is equal to given, which is 10 square millimeter, and mm squared. And then, for our ACD is equal to 15 mm squared. So, hinahanap natin si W. Then may isa si W ang ating hinahanap, ano? And then may isa pa tayong given. Average normal stress does not exceed. So, meaning kapag does not exceed, ito lang yung inaalaw natin na force. Okay? Or inaalaw natin na stress, allowable stress. Allow kay normal force. Is equal to 300 kPa. Ayan. So, what's the next thing to do? So, since meron tayong formula, thermal stress is equal to P over A, yung force natin. Then, pwede natin makuha si P. So, we'll have P is equal to theta times A. Then, substitute lang natin, no? Pwede natin makuha si PAB. PAB. Ito, AB tayo, ha? A, B, ayan. Yung allowable daw natin, ano sabi? Dito, average normal stress in each rod. So, same lang daw sila, ang allowable. So, we have 300. Times natin kay area. Anong area natin? 10 square millimeter. So, ang sagot natin, 300 times 10 is equal to 3,000 Newton. Pwede natin siya i-convert to kilonewton.
Since alam natin na 1,000 Newton is equal to 1 kN, di ba? Ito yan. So, meaning, ang ating kilonewton is 3. 3 kilonewton. Next naman natin, pwede rin natin kunin si allowable ni CD. So, si CD, same lang siya ng allowable. Next naman natin, pwede rin natin kunin si PCD. Is equal to 300 again. Then yung area ni CD, 15. Equal naman to kay 4.5 kilonewton or 4,500. Diba? Same lang siya. 4,5 Newton. Okay? So, alin dito yung gagamitin natin? Gagamitin natin si CD. Kasi, mag-summation forces tayo kay A. Okay? Kay A tayo. So, gawa tayo ng FBD. FBD. Meron tayong beam. And then, meron tayong forces. Hihila niya pataas. Parehas. Patay. We have A, we have B, we have C, and D. And then, ito yung ating distributed load. Ayan. So, okay. Then, ito yung W natin, yung hinahanap natin. So, meron daw silang 6 meters na distance. Okay, so, pwede tayong mag-summation moment kay A para makuha natin si weight, di ba? Pag nag-summation moment tayo kay A, yan, moment tayo kay A. So, lalabas na yung ating W. Pwede natin makuha si W. Kasi, di ba, itong distributed load, itinatime siya or minumultiply siya sa ating distance para ma-distribute kung saan dapat siya tatapat, kung saan tatapat yung resultant niya. So, saan ba tumatapat yung resultant ng distributed load? Di ba, sa centroid niya or sa center niya. So, ayun. Diretso na natin to summation of forces na tayo kay summation of moment na tayo kay MA. So, we could have counter is equal to clockwise. Okay? And then, yung counter natin, we have 4.5. Ano yung 4.5? Saan galing yung 4.5? Ito po yan. 4.5. Ano? 4.5. Si CD. Ito yan. P, C, D. Ayan. Si P, A, B. Since kay A, B nga tayo nag-moment, so hindi na siya kasama. Disregard na muna siya. Times natin siya kay distance, which is 6. Then, dire-diretso lang. Yung W natin, di ba? Since yung result, yung ano niya, yung value niya. And then, since triangle, times natin siya sa 1/2, base times height. Ito na yung magsilbing height niya, no, yung W. 1/2, times natin siya sa base, which is 6. And then, next naman, hanapin natin si resultant niya. So, paano natin mahanap yung resultant niya, no? Hanapin natin yung centroid. So, if dito tayo nagsimula, diba? So, dito mag-a-act yung resultant niya. Say, or here. Ayan. So, ito, this was 2/3. And then this one, 1/3. Okay? Let's see, 1/3. Okay? So, gawin natin, 2/3 times 6. Then, shifts of W is equal to 2.25 kilo Newton. Ayan. So, ito yung ating final answer. So, proceed na tayo kay number 4. For our number 4 naman, it says here that the joint is subjected to the axial member force of 6 kip. Then, determine the average normal stress acting on sections AB and BC. So, ano yung AB natin? Ito AB, and then ito ang BC. So, sa kanya nag-a-act yung force na, sa kanya magre-react yung force na 6 kip. Okay. Then, assume the member is smooth and is 1.5 inches thick. So, first thing to do, gawa muna tayo ng FBD. Okay? So, sabi dito, ito daw si 1.5. And then, yan. So, slanted to, no? And then, this one also. Kopyahin lang natin yung figure. And you have your A, and then our B, and then our C. Okay? And so, what's next? Anong next natin? Diba? Kapag naghahanap tayo ng, ano bang hanapin natin? Sabi dito, determine the average normal stress. So, when we say average normal stress, it is this one. It's equal to B over A. Ayan. Nahanap natin ito. Diba? Ni AB and AC. Okay?
Next na. Para makuha, hanapin muna natin lahat ng area. So, area natin. A, B, AB. So, alin si AB? Ito. Saan nag-act yung force? Pababa. So, meaning, yung resist niya, ito, di ba? Pagganto yung resist niya, ni A. So, yung area ni A, ito siyang makita as ganito. Nanditingnan natin siya, no? Ayan. So, yung resist niya, pag ganito, while yung force sa kanya, pag ganito. Okay? Ayan. Then, area niyan, kunin natin. Ano daw tong side na to? Sabi, guys, baka malito kayo, hindi ito yun, ah. Ito yan, ito siya. If iti-3D natin. Okay. Ayan. And then, sabi dito, 1.5 inch thick. So, meaning meron pa siya dito. Ayan. So, lagyan na natin siya sa FBD natin, which is this one. Okay, ganyan daw siya kakapal, which is 1.5 as well. Inch, okay? So, ayan. 1 point, let's say, hypothetical lang to, no? Kasi hindi naging itsurang pares na 1.5 siya. 1.5 and 1.5. So, square na lang natin siya. 1.5 square is equal to, square po natin is 2.25 inches square. 2.25 inches squared. Then, next naman natin, kay area naman kay BC. Ayan. So, since ito yung force, so pababa siya pa slide, then lag perpendicular yung ating reaction. Okay? Next, ABC is equal to, paano naman yung area ni ABC natin? So, pag ganito siya, it'll be like this. ABC natin na area, pwede pa ganito. Kasi ganito siya slanted, di ba? So, ayan. Ayan. So, ito daw, 4.5. Well, this one, 1.5. So, times lang natin, 4.5 times 1.5. Then, our answer is equal to 6.75 square inches. 6.75 inches squared. And then, after doing that, pwede na natin kunin yung summation ng ating forces type, vertical and horizontal. So, before that, mag-plot ulit tayo ng panibagong FBD. So, let's say, ito na yung bagong FBD natin. Parang time ulit, ano? So, may 6 keep daw dito. 6. Ay, ayusin natin. Ayan. And then, paano ba yung reaction natin kay AB, no? Since ito yung tatamaan ni 6 keep. Kasi may reaction niya pag ganito. Ayan. So, i-resist niya, di ba? Sabihin, pag ganyan siya. Eh, paano naman si C? Si BC? Kung pag ganyan. So, meaning mag-slide siya. Ito yung magre-resist. So, dapat perpendicular siya sa inclination na to. Okay? Perpendicular. So, pwede siyang ganito. We have our AB and our AC. BC rather. Okay. Ayan. So, next natin, how we're going to solve it. Summation forces tayo kay vertical. Summation forces kay, so summation force kay vertical, we could have pataas is equal to pababa. So, ano yung pataas natin? Si BC, di ba? Si pataas siya. Ganito yung pataas niya. Okay. Okay. So, BC, paano mahanap yung inclination niya? Let's say, meron ditong 20. So, 20. Since ito ay 20, then meaning ito ay 20 din. And sa X siya sa Y siya nakakapit yung 20 natin. So, meaning ang vertical natin ay cosine. Cosine 20 degrees is equal to, ang ating pababa ay yung ating 6. But then, incline siya, meaning, ano daw yung inclination natin? Ito, binigay. 60 degrees. So, lagyan natin yun dito. Okay. So, 6, we have sine 60 degrees. Kasi vertical kinukuha natin. So, compute lang natin, BC is equal to, cosine 20 is equal to 5.5. I-round off ko na ng direction of 5, 3. Keep. Next, we have summation of forces kay horizontal. Okay, summation of forces kay horizontal. Pwede tayong mag the right is equal to the left. Okay. And then, we have AB is equal to 6. Ito, 6. Wala na namang ibang X, no? So, 6. We'll have cosine 60 degrees. And then, i-plus natin yung kay BC, which is this one. So, ang BC natin ay 5.53. Then, we have sine 20 degrees. And then, solve lang natin yan. AB is equal to, what is our AB? 4.89 kip.
So, niraround up ko na siya ng diretso, but then you can store it kasi para hindi magkaroon ng discrepancy sa values. Okay? So, ito yung mga na-obtain natin na value. Ito yung mga P natin. I-substitute natin dito sa formula na to. So, let us have those. We have here BC and we have here AB. Okay? So, substitute na tayo. Dito na lang. Substitute values. Okay. Then, proceed. We have the AB. Normal stress ni AB is equal to yung AB natin dito, 4.89. Keep over natin. Ay, area niya. So, sabi na daw, area na ko natin di AB. Diba? Ito, area ni AB and area ni BC. Okay, so, 2.25 inch squared. Okay, and then if we compute it, we'll come up to the value of 2.77 KSI. So, ang keep over inch squared po ay equivalent to KSI then. Okay, then we have our normal stress naman ni BC. Ganun lang ulit. We'll have this, the force, 5.53, keep over natin siya kay area, which is 6.75 inch squared is equal to, we'll have 0.82 KSI. Ayan. So, nakuha na po natin ang ating mga final answers. So, itong dalawa. Ayan. So, ayan ang ating final answer. And so, this one. Diba? Kasi ang hinahanap is average normal stress acting on sections AB and BC. So, ito na po yan. Kay AB na normal stress and kay BC. Okay? Okay, so number 5 tayo. Sabi, when the hand is holding 5 pounds. So, when the hand is holding 5 pounds stone, the humorous H, so ito H, assumed to be smooth, exerts forces FC, so ito yun, and then FA at the radius, or on the radius, C. So, ito yung C natin. And ulna A, so ito yung A, ulna A, respectively as shown. If the smallest cross-sectional area of the ligament B is 0.30 square inches, yan, ito yun, given ang area, so determine the greatest average tensile stress to which it is subjected. So, hanapin daw natin ang tensile stress. Okay? First thing to do, gawa muna tayo ng free body diagram. So, FBD natin. FBD. And then, we have here, represent natin to as, siguro, pwede natin siya i-represent muna as beam ito. No? So, pwede namang hindi natin siya tawagin na beam, but i-2D na lang natin siya. Okay? So, this one. Kasi ito yung arm. And then, lagyan natin yung mga forces na nag-act. So, dito, dahil may hawak siya na 5 pounds ng ating stone, meaning pababa siya, di ba? Kasi, hawak niya yun. So, we have 5 pounds ng stone. And then, ano pang forces natin? We have FC and FA. FC and FA. Ayan. So, next natin, meron tayong makita dito, no? Ito si FB. Nakaslant siya. And it has also an angle. So, lagay natin. You see? FB. FB. Which has 75 degrees. Yan. Incline siya ng 75 degrees. And then, lagyan na natin yung mga distance natin. Then, we'll have a distance. Dito daw, simulan hanggang dito, ay 2 inch. And then here, till here, is equal to 14 inch. The whole. So, dito, hanggang dito, 14 inch. Next, dito tayo kay points. So, ang points natin, we have our C. Ito si ano? Si C. Ito naman si G. Andito siya. Yan. And next, we have our A. Si A. And the distance daw kay A ay we have 0.18. So, dito na natin ilagay. 0.8 rather. 8 inches. Yan. So, what are we going to do next? Pwede na tayong paglagay ng given, which is our area. Area daw ni B natin. Diba? So, given ang ating area ni B, which is A, is equal to 0.30 square inches. Okay? And then, next naman natin, anong hanapin natin? We could have our FB. Si force B ang hanapin natin, diba? Ito. Yan. So, paano natin hanapin si force B? We could have summation of moment kay H. So, asan ba si H? Ito si H, diba? Dito siya.
Yan si H. Okay, so mag-moment tayo kay H. Ayan. So, we'll have moment kay H. Summation moment tayo. So, we'll have counter is equal to clockwise. So, counter natin, we have FB, diba? So, paganda siya eh. Then, clockwise natin, wala ito, C5. So, FB natin, FB. Since dikit siya dito, makuha natin siya as sine 75. Kasi y, di ba, yung nagta-travel? Ito, yung pataas. Okay. Is equal to 5 times yung distance natin, which is this one as a whole, kasi sa h tayo, then 14. Then FB, pwede natin i-shift solve yan, or mental, then we'll have 36.23 pounds. Okay? Then after natin makuha si FB, kuha natin si FB, pwede na natin kunin si, ano yung hinahanap natin? Sabi, average tensile stress. Okay. So yung average tensile stress natin, meron tayong formula, is equal to F over A, or pwede rin T over A. Basta force yun nasa taas, okay? And then, we'll have to substitute it is equal to 36.23 pounds over yung area natin, yung given, 0.30 inches squared. So, kalki lang natin, is equal to 120.78 PSI. So, again po, yung pounds over square inches ay equal po sa ating PSI. Okay? So, ito na po yung sagot natin. Ayan. This is the solution for our number 5. Then, we will proceed to the last number or to the last problem that we're going to solve. Okay? For number 6, so it says here that the inclined member in the figure is subjected to a compressive force of 600 pounds. So, ito siya. And then, we have to determine the average compressive stress along smooth areas of contact defined by AB and BC. And also, the average shear stress along the horizontal plane defined by DB. Okay? So, hanapin natin. Lagyan na muna natin dito yung mga hanapin natin, no? Para hindi tayo malito. Para alam natin kung saan tayo patungo. So, next, we have AB. And then, ayun yung nahanap natin. And then, we have BC. Again, ito po ay ang compressive stress nila. Okay. And then, last one, average shear stress ni DB. Okay? So, ayun po mga hinanap natin. Ayan. So, what's the first thing to do? Gawa muna tayo ng FBD. We'll have FBD here. So, paano ba nagbe-behave yung mga forces dito sa ating figure? Okay? So, sabi dito yung 6 pounds. Diba? And then, paano i-resist ni AB? So, ito si AB. Siyempre, tatamayin pa ganito. And then, i-resist yan ni AB. Pa ganito. Okay? Kasi ito yung tatamaan sa kanya, diba? Itong figure dito. Ayan. And then, paano naman kay BC? So, ganito siya. Meaning, perpendicular. Ito po ang reaction ni BC. And kay DB naman, since dito siya, kikis-kis lang siya, so magkakaroon tayo ng average shear. Diba? Okay. So, gawa po tayo ng FBT. So, this one, pwede tayo mag-X and Y axis. Okay. Next, we have our 600. Ibahin natin yung colors. Okay. So, ito yung ating 600. And then, sabi meron tayo ditong 3, 4, 5 triangle. So, solved na siya na meron na siyang sides. 3, 4, 5. Okay. It follows nga pala the theorem, the Pythagorean theorem. Then, next natin, meron tayo ditong nire-resist, diba? So, meron ditong 4C, AB. Si AB natin, nandito siya. Ayan, nandito siya. Next, si BC. Ayan. Okay. And then, summation of, and then, kunin natin yung kanyang areas. So, ang areas natin, kunin natin area ni AB. So, si AB, ito siya. Si AB ha. Okay. So, alin yung tatamaan sa kanya? Itong part na to. So, ito yung kanyang area. It could be, ayan. So, ito yung area ni AB. So, we have here 1 inch. And then, yung kapal niya is 1.5 inch. Okay, then, paano kunin? Times lang natin. So, 1 times 1.5 equals 1.5 inches squared. Okay, the next, BC. Ito yung BC natin.
So we have, itsura niya sa ibabaw, ganito. Okay, so ito daw ay 2 inch, 2 inch, and 1.5 inch. Okay? Then we have to get the area of our BC. Is equal to 2 times 1.5 inch is equal to 3 inches squared. Since area siya, di ba? Okay. After natin makuha, then proceed na tayo sa ating summation of forces kay X and Y. Kasi kailangan din natin makuha ito at saka ito para makuha na natin itong mga unknowns. Okay? Okay. So, summation forces tayo kay X. So, kapag nag-summation force tayo kay X, pwedeng gawin natin here is equal to here. Okay? And then, we could have our AB is equal to, ano yung papunta natin dito? So, since pag ganito siya, then yung sabihin X ito is pag ganito, and then Y nito is pababa. Okay? And then, we have 600. Ang cosine po, or ang X coordinate ni 600. So sine for so. Ka for cosine. So, ano po yung opposite natin? We have 3. So, 3 over 5. Okay? Then, AB natin is equal to, ano po yung AB natin? We have 360 pounds. Yan. So, ito magamit natin siya later on. Next naman natin, for our summation forces kay Y, we could have pataas is equal to pababa. Okay, we have BC is equal to 600. And then, we'll have Ka or cosine. Adjacent over hypotenuse, we have 4 over 5. Then, we could have the value of 480 pounds. Okay, so we'll be using this as we solve for the stresses. Okay, so let's solve for this na para sa tatlong to. Substitute lang. So, substitute values. Okay, so we have to substitute values. So, ito yung values natin. We have AB muna tayo na stress is equal to our force, 360 lb or pound over, ano yung ating area? We have 1.5 inches squared or squared inch. And then, we compute it, we'll obtain the value of 240 psi. Again, pounds over inch squared is equal to 240 psi. And then, we already have our compressive stress for our AB. Okay? Next naman natin, kay BC naman. So, ganun lang ulit. Follow lang natin yung formula again. Baka nalilimutan. So, ang formula natin dito equal to F over A. Equal din siya kay P over A. Okay? And then, next na natin, BC. So, ano yung kay BC natin? 480. So, we have 480 pounds over, we have 3 inch squared. It's equal to, what's our value? We have here 160 psi. Okay. So, now, this is our value for the stress in BC. And the next natin, for the last one, we have here the average shear stress kay DB. So, ito yung DB, oh. Yan. Okay. So, substitute lang din natin. DB is equal to, ano yung ating force? We have 360. Okay? Since same lang naman siya ng, ni AB, ng matatama, no? So, ano yung force natin? We have here 360 pounds over 4.5 inches squared. Then we'll have 80 psi. Okay, so yun na po yung final answer natin para sa ating number 6. So, that's all for our discussion for today. We have already solved 6 problems. So, these are the problems that we've solved. And I hope you've learned something for today. Thank you.